Hello everyone! Magandang araw po. Welcome to our vlog. At ngayon po ay bibigyan namin kayo ng step-by-step guide kung paano po mag-enroll sa inyong mga anak kung kayo po ay first time or transferee. Ngayon po ang napili naming school ay the Philippine School sa Dubai since taga Sharjah kami. Tapos, bibigay ko rin po sa inyo yung mga procedure kung paano po pumunta doon at ano po yung mga gagawin. So, let's start! First step po is mag-email po sa registrar ng TPS. Ngayon, yung subject ninyo is inquiry on kindergarten slot. Be specific po para ang ibibigay sa inyong information is about doon sa kindergarten, hindi po sa ibang grades. So, nag-ask po ako ng registration form. Ngayon, nag-reply po sila na hindi po sila nagpo-provide ng registration forms online. Kailangan po mismo physically pumunta doon sa school para sa application form plus assessment. Kailangan kasama nyo po si baby or yung anak ninyo po, kung transferee man siya, na pumunta doon sa school para i-assess. Ngayon, pagpasok ninyo sa school, syempre, dalawa yung gates doon, pumunta kayo sa gate 3. Yung gate 3 na yun yung entrance, papasok doon sa main parang entrance nila para sa registrar. Ngayon, diretso kayo sa registrar. Pagpunta nyo doon, bibigyan po kayo kaagad ng form. Yung form na ibibigay sa inyo is yung parang information form, tapos yung health declaration, parang alert, parang ganon. Kung meron pong any hospital issue po or something health issue si baby. So, fill upan nyo lang yon, tapos yung i-attach ko na rin po yung yung form para makita ninyo, may idea kayo. So, ang fill upan nyo po is family information, yung health alert, declaration, kung meron po siyang history ng any problem po, health issue. Tapos, another po is yung admission form. Yan po, fill upan nyo po. Bibigyan na rin po kayo ng parang quotation po kung paano po ang payment po sa enrollment. Pwede po either full payment, installment, quarterly, tapos iba pa po yung sa transportation. At tatanungin po kayo kung saan location kayo, either Dubai or Sharjah or anywhere in the UAE. Ngayon, after that, hintay lang kayo dun sa area para sa assessment. You sleep early, ha? Pag na-fill upan nyo na po yung form, pupunta po kayo sa cashier para po magbayad ng worth 1,000 dirhams. Yung 500 po is parang fee for the assessment. Tapos yung reservation fee. After po maipasa ni baby yung assessment, bibigyan po kayo ng breakdown kung ano po yung mga tinakil doon sa assessment, kung yung mga basic po na questions para sa mga sa kinder. Ngayon, sasabihin po sa inyo, ma'am, nakapasa po siya, ganito, ganyan. Balik po kayo dito para sa enrollment on July 1st to July 31, 2026. So, ang dala-dala po ninyo bago kayo umuwi ay receipts. Yung mga receipts po, official receipts na ibibigay po sa inyo, yung binayaran ninyong 500 na assessment fee tsaka yung 500 na reservations fee. Ngayon, meron na kayong slot para sa kanyang enrollment. So, meron na siyang pangalan para sa pagbalik ninyo sa enrollment days, which is on July. Meron na siyang pangalan. Sasabihin nyo na lang sa registrar na ito siya, yung pangalan niya, para magbayad ng enrollment fees. Isang tips and ideas na rin po para makapili kayo ng magandang school
Ang gagawin nyo po, mag-inquire po muna kayo sa bawat school. Puntahan nyo po. Silipin ninyo kung ano po yung atmosphere, kung ano yung building nila, kung maganda ba. So, marami kaming chinek na school at ito nga yung napili naming school, which is itong The Philippine School. At napakalinis, maganda yung building, maganda yung atmosphere, yung ambience. At yung office hours pala nila is 8 a.m. to 2 p.m. para sa registrar. So, ayan po, nakikita nyo naman, yung araw na yan, nung pumunta kami is, nila, Foundation Day. So, very busy po yung active yung mga bata sa labas. Napakasaya. So, napili namin siya para sa school ni baby. Ayan, super enjoy na enjoy niya kasi yan yung time na meron silang foundation day bago magsara yung klase. So, ayan, naabutan namin. Sabi nga nila, pag may time daw kami sa Saturday, pwede kami mag-visit para ma-experience namin. Since may mga pasok kami, so hindi kami natuloy. Ayan. Nakita nyo naman yung building sa dami po ng mga schools para sa, kasi ang pinili namin is Philippine School. Ayaw namin ng ibang curriculum. That's ate. So, pinili namin yung The Philippine School kasi napakaganda, parang building siya. At unang kita mo palang malinis, maayos, organized, tsaka yung mga bata, very, yung active, kasi maluwag. So, yan yung napili namin. July 30, 2026, ito na po yung araw ng enrollment ni Jayden. At balik tayo ulit doon sa registrar para mag-fill out ng, ganun pa rin, halos same pa rin doon nung sa assessment niya. Pero ito is official. So, ayun po, i-attach ko na rin po sa inyo kung ano yung mga form na finil upan namin. Yung student medical form, tapos yung general consent form, magkakasama po yan. Pati yung sa bus transportation form. Copy na rin po ng registrar yung sa details po, full details po ng anak ninyo. After nyo po fill upan lahat, ibalik nyo po doon at kukuha po sila ng photocopy ng mga sumusunod. Ilalagay ko na rin po dyan para may idea kayo, hindi kayo magpabalik-balik, magpa-photocopy. Ngayon, after that, punta kayo sa cashier. Pagpunta nyo ng cashier, tatanungin po kayo kung installment po ba, full payment, or check payment. Meron silang check payment. Kasama na rin po yung bus na babayaran ninyo. Magpo-full payment po ba kayo o hindi. After nyan, bibigyan kayo ng quotation sa bus, sa kabilang table. Hindi ko po na-videohan kasi medyo busy na po kasi talaga ngayon. After nyo po magbayad sa cashier, cash payment po pala ang mode of payment nila doon. Wala po silang card payment. Lahat po is cash, either cash or check payment. So, after doon sa cashier, proceed po kayo sa books area. Parang likod po siya nung sa lobby, sa reception. Ngayon, pagpunta nyo doon, tinanong ko po kung paano po yung sa books. Sabi naman po, iniiwan po yung books doon pag sa kinder. So, hindi na kailangan i-collect. Ang nakikita nyong video is ang pagsusukat ng uniform ni baby para sa kanyang school. So, mamimili kayo kung ilang sets ng clothes. Nagbumalik ulit kami doon. Ilang sets po ba nakakalito? Ganyan. So, ang pinili namin is, ang kinuha pala namin is 2 sets of uniform, isang pang PE, at isang jacket kasi malamig daw po sa room. So, ayan, nagsusukat-sukat na si baby. Medyo alanganing oras. So, pagod pa siya. Tsaka sobrang init. Sa labas, tag-init. So, ayan, nagsukat siya. Tapos, after nyo po isukat, i-assess po kayo ng i-guide niya po kayo kung anong sukat ang gusto ninyo. At meron din silang, kung hindi magkasya kay baby, pwede po sukat mismo ng
uniform. Depende po sa inyo. Ngayon, kung kulang naman siya, pwede nyo po siyang dagdagan. Ang ibibigay po sa inyo ng registrar pala na copy is yung sa enrollment fees. I-attach ko na rin po dyan sa video. Tapos yung sa transportation na information. Tapos yung sa uniform po na receipt ang ibibigay sa inyo. So bali yung sa uniform, I'm not so sure po kung fixed po siya. Baka magbabago po siya every year or ano. After po sukatan ni baby na i-check niyo po kung kasya sa kanya, ibibigay po sa inyo yung uniform, iuwi niyo po at hihintayin niyo na lang po na mag-message po si TPS kung kailan ang kanyang first day of school at yun na. Alam na nila at i-guide po kayo kung paano po ang sa transportation ng bus. Tatawag po yung taga-bus na department kung paano po ang pag-pick up kay baby. At yun na, first day of school ni baby. So excited! Sana meron kayong natutunan sa aming step-by-step guide on how to get the slot, to enroll, pati yung sa bus at sa uniform guide. At yun lamang po, sana nag-enjoy kayo sa aming vlog at sa mga susunod pang vlog. God bless, and if you like this vlog, don't forget to give us a thumbs up, leave a comment, and subscribe po sa Spino TV. Turn on your notification bell po para hindi ninyo ma-miss yung mga adventure namin. Until next time, stay safe at keep exploring. Bye!